In version, Psalm 37 verse 4, take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Magsaya kay Lord. Yan. Ang tunay na kagalakan at kasiyahan ay nagmumula sa malalim na relasyon sa Panginoon, hindi sa mga panandaliang bagay sa mundo. Pagbabago ng puso, ayan. Kapag ang ating puso ay nakatutok at nagagalak kay Lord, ang kanyang mga pagnanasa at kalooban ay unti-unting nagiging pagnanasa na natin. Yung pagnanasa na rin natin. Tamang panahon ng Diyos. Sisingilin o ibibigay niya ang mga hinahangad ng ating puso sa kanyang perpektong panahon at paraan. So, ibig sabihin, yung sa pagsaya tayo sa kanya, bigyan natin ng kasiyahan, kagalakan na mula sa puso, isipan, kaluluwa natin. Kasi kung sa gamot at sa mga hobbies o skills natin, sumasayo yung mga makungundong katawan natin. Sa Diyos naman, ang pagdarasal, pagsimba sa church mo. Pagsimba mo sa church mo, pagdarasal mo sa Diyos, yan yung nagpapasaya sa Kanya. So, in that way, mas dalasan natin, gamutin din natin ang kaluluwa natin, hindi lang yung physical bodies natin. Kasi itong flesh natin, napakadaling isatisfy niya. Kakain ka lang, may pupuntahan ka lang, may sasamahan ka lang na tao, satisfied na ang flesh mo. Yun nga lang, sa sobrang gusto mo ng satisfaction, nagiging greedy tayo. Nagiging sakim na tayo sa mga bagay. Na-addict, ganyan. Pero yung kaluluwa ba natin, as healthy ba ng ating flesh? Dapat ipinapantay din natin, hindi napapag-iwanan yung kaluluwa natin. Kasi our souls are part of us. Yung buhay, hiram lang natin sa Diyos. Kaya pangalagaan natin, hindi lang yung katawan, pati yung kaluluwa, yung buhay na ibinigay niya sa atin. Ay, ano ba ang makakagamot sa kaluluwa? Magdasal tayo sa Panginoon, mag-build tayo ng great relationship sa Kanya. In that way, kapag healthy ang soul, healthy ang body, wala kang po problemahin. Sa puso mo, dapat handa ka magbago. Hindi ka pwedeng mag-stick sa comfort zone mo lang. Kumari, tumatanda ka na, pero ganun ka pa rin. Yung tendency mo, ganun pa din. Hindi yun ibig sabihin, papatay mo yung inner child mo, ha. Yung inner child mo ay dapat buhay pa din. Pero to the point na immature ka pa rin, kahit na tumatanda ka na, hindi magandang example yun. Kailangan sa pagtanda natin, ipagbabago sa ating buhay, at yung mga mali natin ginagawa nung mas bata tayo, tatanggalin natin. Kasi hindi lang yun para sa sarili natin, para din yun sa soul natin. And then, yun, may tamang panahon. Magtiwala lang tayo na may tamang panahon ang Diyos para sa mga gustong pinagdarasal natin. Magtiwala tayo sa Kanya. Dito na babagsak yung pananampalataya. Magtitiwala tayo sa God's timing. Habang kumikilos tayo, magtitiwala tayo na ibibigay niya ito sa tamang panahon. Ganun yun. Yung taong gusto mong makasama, yung bagay na gusto mong makuha, yung pangarap na gusto mong makamit, kumilos ka at ibibigay niya sa'yo sa tamang panahon at kapag handa ka na sa bagay na yun. Tapos minsan masyado tayong abala sa paghahanap ng kaligayahan sa labas, sa tagumpay, relasyon o material na bagay. Kaya madali tayong madismaya kapag nakukulang ang mga ito. Pinapaalala sa ating ng mga talatang ito na ang pinakamagandang source ng joy ay si Lord mismo. Kapag inuna nating mahalin at hanapin siya, binabago niya ang ating mga pangarap at pinupuno ang ating mga puso ng kapayapaang hindi kayang pantayan ng anupaman. So, yun. Gamitin ang social media sa tamang paraan. Mas kilalanin ng husto si Jesucristo at hikayatin pabalik ang mga naliligaw ng landas, lalo na yung mga kaluluwa na lumalayo sa Kanya. Yun lang. God bless.